Shout out kay Jonas Binainaw, Ariel Albino, J.M. Torres, Alberto Calasura, Rosalind Wright, Cheater, Ronel Soriao, Del Kite, Jerome Anime, Danny Mendoza, Blende de la Santos Sharcedo, Darclosa I7W, Evangeline Nevales, Lorna Cagbay, Ariel Albino, Ronjet Gela, Gilbert Gorgonio, Jonas Binainaw, Aba Hefri, Chen Opa, Ichigo Kondar, Andre Pamisa, Renz Tomogong, Dindy Cardona, Kuya Lodi. Ang karugtong ng nakaraan. Napahalakhak ang Chancellor at sinabi, at tatawagan ito na klinika ni Huatwo. Agad na panganga ang ating bida, na wala ang itim na mata nito at sinabi, ako ay. Nababaliw na talaga, sinabi ng Chancellor, kasalanan mo rin naman kung bakit mo ako binigyan ng dahilan, at dahil nais mo ito. Sumuko ka na, at tanggapin mo na lang, inis na sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, wala na ako ibang pagpipilian, hindi ko siya, maaaring tanggihan habang buhay. Matapos ay kumunat ang kanyang noo, at muling sinabi, sa kanyang isipan, nakahinga ako ng maluwag dahil parehong nasa posisyon sa gobyerno ang una at pangalawa kong kapatid, hindi na siya maglalakas loob na makipaghamunan pa sa akin. Matapos ay ngumisi, at tumingin sa Chancellor, at muling sinabi sa isipan, mas mainam kung itanong ko na lang ang lupang matagal ko nang hinahanap. Dahil ang lupang yun ay isang ari-arian na hindi kailanman mabibigo. At minabuti ko pang hingin ang lupang binabantayan ko. Matapos ay yumuko ang ating bida, sa Chancellor at sinabi, salamat po, sa inyong kabaitan. Agad ipinakita at ibinigay ng Chancellor ang isang sagisag, at sinabi, dahil nalibot mo na ang klinika ng Yikwang, plano mo rin bang tumingin sa ibang lugar? Sinabi ng ating bida, gagawin ko, at plano ko pong pumunta sa Ancheng County ng Runan Prefecture. Lumipas ang mga araw. Sa lugar na tinatawag na Runan Prefecture, Ancheng County idol panuluyan sa tabi ng ilog. Habang nakaupo at kumakain ang ating bida at si Okju, hawak ng ating bida ang tasa ng tsaa, upang uminom, agad may tumawag dito, at sinabi, manggagamot wa, bahagyang natigilan ng ating bida, at tinignan ang tumawag. Nakangiti at yumuko, ang obispo na si Myung Il, at sinabi, nagtrabaho ka ng husto para makarating dito. Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, maligayang pagdating. Matapos ay sinulyapan ng ating bida, ang kasama nito, at sinabi, ito ba ang taong iyon? Agad nagbigay galang ang lalaki at sinabi, pagbati sa iyo, manggagamot, ako po ay si Zhang Gui. Siya ay si Zhang Gui, opisyal na nakababatang kapatid ni na Zhang Lu, at Zhang Wei. Tumingin ang ating bida, habang hawak ang tasa ng tsaa, bahagya lang ang kanyang mga ngiti, at sinabi sa kanyang isipan, gaya ng inaakala ko. Totoo siya, at si Zhang Gui, ay isinulat lamang sa loob ng ilang pangungusap sa kasaysayan. Tumayo ang ating bida, at sinabi, ako si Huafu, ng Qiao County. Nagbigay galang ito at muling sinabi, at nakuha ko ng may kayabangan ang titulo na Huatwo. Agad tila nagulat si Zhang Gui, at sinabi, ano kamo? Huatwo, tila ba nangilag at kinabahan si Zhang Gui, tumingin ito sa obispo na si Myung Il, at sinabi, siya ba, ang tinagurian, Huatwo, na manggagamot, na gumagawa ng himala sa Yeshao? Napaisip si Myung Il, at sinabi, pakiusap, isama mo siya. Malaki ang maitutulong niya sa iyo. Walang makakalapit sa bahay tuluyan, lalo na ang mismong bahay tuluyan. At makakausap mo siya ng komportable, sinabi ng ating bida, sa obispo na si Myung Il, kung gayon ay, salamat. Matapos ay agad tumalikod ang obispo na si Myung Il. At sinabi, kung gayon ay aalis na ako, agad nagtataka at napalingon si Zhang Gui, matapos ay tila ba, may nakalimutan sabihin, ang obispo na si Myung Il, at bahagyang nakangiti ito, at lumingon, at sinabi, siya nga pala, ang una, ay tumaba siya ng kaunti. Napatingin ng seryoso ang ating bida, tila ba napaisip ito sa sinabi ng obispo na si Myung Il. Matapos nang makaalis na ang obispo na si Myung Il, habang sa Ancheng County ng Prefecture ng Runan na panuluyan sa tabing ilog, pa rin. Sinabi ng ating bida, agad isinenyas ng ating bida ang kanyang kamay, sa nakahandang lamesa, kay Zhang Gui, habang nakaupo si Okju, at sinabi, ngayon, ay maupo na tayo.
Agad na sumagot si Zhang Gui, at sinabi, opo, opo, sa liwanag ng lampara, tumayo si Okju, at bahagyang tumayo sa di kalayuan sa dalawa, upang makapag-usap ang mga ito. Sinabi ng ating bida, kay Zhang Gui, nagkataon lang ba na nandito rin kayong magkakapatid, na si Lu, at Wei, sinabi, ni Zhang Gui, tama ka nga, ngunit paano mo nalaman yan? Sinabi ng ating bida, imposibleng hindi ko kilala ang mga apo ni Zhang Ling, na lumikha ng daan ng 5 pek ng bigas. Note, paraan ng 5 peks ng bigas, tinatawag din paraan ng makalangit na Panginoon ng matuwid na daan, isang seta na nakabatay sa Taoismo na nilikha noong huling bahagi ng dinastiyang Han, ang orihinal na sekta na gumanap ng pinakamalaking papel sa paggawa ng ideolohiyang Taoismo bilang relihiyon tao. Muling sinabi ng ating bida, habang hawak ang tasa ng tsaa, at sinabi, ang iyong yumaong lolo, ipangaral ang panunumpa ng bagong pagdating ng matuwid na anyusa at pagpapagaling ng karamdaman, at sa pamamagitan ng mga pagsisisi sa mga tao, para sa kanilang mga kasalanan bago umakyat sa langit. Sinabi ni Zhang Gui, tama nga, nakikita kong malawak din ang iyong pananaw sa mga bagay tungkol sa Taoismo. Note, ang lolo nito ay nangangahulugan si Zhang Ling, ang yumaong lolo ni Zhang Gui. Agad nilapag ng ating bida ang tasa ng tsaa sa lamesa na bahagyang gumalaw ang laman nun sa loob, at lumikha ng ingay sa pagbagsak. At sinabi ng seryoso, ngunit sa tingin mo ba ang langit ay binubuo ng 3 bantay na namamahala sa langit, lupa at tubig? O ang dilaw na langit na may bahid ng dugo ng mga karaniwan tao? Hindi kumibo, si Zhang Gui, tumingin ito ng diretso sa mukha ng ating bida, pinagpawisan ito at seryoso ang mukha. Note, ang dilaw na langit ay tumutukoy sa rebelyon ng dilaw na turban na dulot ng kulto ng Taipang. Tumayo ang ating bida, at nilapat ang kamay sa lamesa. At sinabi, ang sinasabi dito na ang asul na langit ay patay na, at ang dilaw na langit ay dapat nang bumangon. Subalit, ang pagdanak ng mga dugo sa bughaw na langit ay hindi magpapadilaw sa langit. Matapos ay bahagyang inis nitong sinabi, ito ay magiging kulay lila na kahawig ng marka. Ibubuhos mo ba ang iyong mga dugo? O isang dilaw na langit na hindi kailanman darating? O kaya naman ay, makakatakas ka ba mula sa impyernong ito? Sabay pasok sa isipan ni Zhang Gui, ang dilaw na rebelyon, bahagyang napayuko ito at pinagpawisan, matapos ay tumingin at sinabi, kung gayon, maaari mo ba akong sagutin tungkol sa isang bagay? Bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi, hindi ako sigurado. Matapos ay isinenyas ang kamay at muling sinabi, ang una, ay simulan natin sa paglabas sa butas. Bahagyang lumingon si Okju, sa di kalayuan sa dalawa, bahagyang rin ngumiti ito at sinabi sa kanyang isipan, kinalkala na niya ang lahat. Muling sinabi ng ating bida, kay Zhang Gui, kaya sabay na tayo, maraming bagay ang gusto kong ipakita kay Master Zhang. Sa Guanghua, taon ng panalo, taon 178, ang Guanghua, ay isa sa mga pangalan ng China noong panahon mula 178 hanggang 184 bago magsimula ang rebelyon ng Dilaw na Turban. At mula sa pagtanggap ng sagisag sa pagdalo ng Imperial Censorate, si Hua Fu ay nagpagala-gala sa buong bansa, mas nakatuon sa tulong para sa mga mahihirap kaysa sa impeksyon ng mga klinika, kasama ng kanyang mga alagad. Samantala, normal na ginawa ni Emperador Liu Hong, ang sistema ng pagbebenta ng mga opisyal na kaldero at titulo kapalit ng pera, at tumindi ang kalupitan. At lalong naging magulo ang mundo, sa paglipas ng panahon. Sa bughaw na maaliwalas na langit, ika-5 taon ng Guanghua, taon 182 ng Enero. Sa lugar ng Enzhou Taishan Prefecture Fengao County, kasalukuyan may ginagamot ang ating bida. Nilagyan niya ito ng benda sa binti, ang matandang lalaki at sinabi, tapos na, hindi ka na mahihirapan gumalaw ngayon. Nako, salamat po, maraming salamat po, manggagamot. Sabay bigay ng paggalang. Sinabi ng ating bida, nako, wala lang po ito. Ang dapat po ay gumaling ka agad, kuya. Si Hua Fu, ang ating bida, na nadagdagan ang edad. Nag-aalaga ng pasyente habang gumagala sa Yangzhou. Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sinabi, ang dapat ay gumaling ka agad, kuya. Hua Fu, sa edad niya ngayon na 20, nag-aalaga ng pasyente habang gumagala sa Yangzhou.
Sa loob ng kabahayan na tila isang kubol, lumapit ang dalawang binatilyo, at tinawag ang ating bida, at sinabi, Master. Nagpunas ng pawis ang nakangiti na binatilyo na si Wuwu, at sinabi, lahat po ng mga sabaw, ay ibinigay ayon sa inireseta. Sinabi naman ng binatilyo na si Bien-a, wala po na pasyente na nangangailangan ng agarang paggamot ngayon, habang bitbit ng dalawang kamay ang sabaw na gamot. Ngumiti ang ating bida, sa dalawa, at sinabi, sige, napakahusay ninyo, sa gawain. Sinabi naman ng magandang dilag na si Sian, ilang araw pa lang ang nakalipas simula noong lunar na bagong taon, kaya medyo marami na ang mga pasyente. Bahagyang ngumiti ang ating bida, kay Sian, at sinabi, alam ko. Ngumiti si Sian, at sinabi, ngunit makakapagpahinga pa rin ang lahat salamat sa iyo, Master. Ngumiti na tila nahihiya na napapikit pa ang ating bida, sabay napakamot ito, at sinabi, nakakagaan ng loob yan. Tila naman nagtaka si Sian, sa inasal ng ating bida. Muling sinabi ng ating bida, magsisikap ako na turuan pa kayo, kaya sundin niyo ako ng buong taimtim. Magiging abala tayo kaya wala na tayong oras para magpahinga sa lalong madaling panahon. Agad na tumugon si Sian, at maging ang dalawang binatilyo. At sinabi, opo, Master. Maya-maya pa, ay lumabas ang ating bida sa kubol, hinawi nito ang telang pinto, matapos ay humakbang ito palabas. At sinabi sa kanyang isipan, sa loob ng 2 taon. Tumano ito sa kalangitan, at sinabi sa kanyang isipan, magaganap ang rebelyon ng dilaw na turban. Itinaas nito ang kanyang kamay sa liwanag ng araw na sumisilaw sa kanyang mukha. At muling sinabi, malapit nang mamatay ang napakaraming tao, at hindi mabilang na mga bayani ang lilito, sige na nga, ano pa nga ba ang magagawa ko? At para mapalakas ang aking kapangyarihan bilang isang manggagamot at magligtas ng mas maraming tao bago dumating ang kahirapan. At habang tinatakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang kamay sa nakakasilaw na liwanag ng sinag ng araw. Muling sinabi ng ating bida, subalit may paraan ba para maiwasan ang pagkasangkot sa panahon yun ng digmaan? Ang orihinal na Huatwo ay namuhay din sa buong buhay niya sa pagkatapon. Ngunit matatapos ang buhay niya sa pagpatay ni Cao Cao sa kanya. At kung maiiwasan ko sana yun, at habang nakatingin pa rin ang ating bida sa sinag ng araw, maya-maya ay may nagtanong sa kanya, at sinabi, paumanhin, nandyan na ba ang manggagamot? Bahagya siya nagulat agad itong napalingon, isang batang lalaki na may pasa na bata, mula sa kanyang likod. At sinabi, nabalitaan ko na inaaruga mo ang pasyente. Maaari mo bang tignan ang aking nakababatang kapatid? Nilapitan niya ito at agad niya kinarga ang bata, at sinabi, tignan natin, ano ba ang mga sintomas niya? Agad umiyak ang bata. Sinabi naman ng batang lalaki, siya ay nagtatae nitong mga nakaraang araw. Ngunit matindi ang lagnat niya simula pa kahapon. At habang karga ang bata, humakbang ito papasok sa loob ng kubol, at lumingon at sinabi, pumasok muna tayo sa loob. Agad na tumugon ang batang lalaki at sinabi, opo. Niyakap niya ang sanggol at tila inihele ito sa may balikat, habang umiiyak, ang bata. Sinabi niya sa kanyang isipan, maraming bata ang pumapasok dito, nitong mga nakaraang araw. Hinawi ang pintuan, nadatnan niya ang dalawa, si Wuwu, at Bien-a. Naabala sa pag-aayos ng herbal na gamot, sinabi ng ating bida, Wuwu, ihanda mo ang kama. Bien-a, magpakulo ka ng malinis na tubig, agad na tumugon ang dalawa, at sinabi, opo, Master. Lumipas ang oras, sa loob ng kubo, sinabi ng batang lalaki, mula pa kahapon ay nilibat ko na ang lahat ng klinika sa nayon, ngunit wala ni isa ang nakapagpagaling sa kanya. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa nayon, na mayroong isang lubos na bihasang manggagamot dito, kaya ako ay pumunta agad dito. Habang nakahiga na ang bata, ngunit panay pa rin ang iyak nito. Sinabi ng ating bida, oo, at mabuti, ay nakarating ka agad dito. Inayos ng ating bida, ang kumot ng bata, at sinabi, ipinagmamalaki kita. Na gumawa ng ganoong pagsisikap para sa iyong kapatid na may sakit. Sinabi ng batang lalaki, dahil ako ang kanyang nakatatandang kapatid. Bahagyang lumingon ang ating bida sa batang lalaki, at bahagya rin ito ngumiti. Napaka-matured ng bata na ito, kahit ano pa ang estado ng edad niya, ang cute niya.
Matapos ay hinawakang ng ating bida ang ulo ng batang lalaki, na tila ginulo ang buhok nito, at sinabi, "Tama yan, ginagampanan mo, na isang mahusay na nakatatandang kapatid. Ano ang pangalan mo?" Napapikit naman ang batang lalaki. Idinilat nito ang isang mata, at sinabi, "Ako si Liang. At ang pamilya ko ay ang pamilya ng Jegal." Napaangat ang kamay ng ating bida mula sa ulo ng bata, sa pagkabigla, at sinabi ano. Tumingin ang batang lalaki ng seryoso, ika-5 taon ng Guangwa, ika-182 ng Enero, si Huafu, 20 taong gulang, ay nakilala si Jegal Liang, 7 taong gulang. Habang nakatitig ang ating bida, at sinabi, "Ang pangalan mo ay si Jegal Liang." Agad na sumagot ang bata, at sinabi, "Oo ako nga." Sinabi ng ating bida, "Kung gayon ano ang pangalan ng iyong kapatid?" Tila ba nagtataka ang batang lalaki, ngunit sumagot pa rin, at sinabi, "Siya ay si Jegal Gian." Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, "Naku, hindi maaari." Bahagyang lumapit ang ating bida at itinuro pa ng hintuturo ang bata at sinabi, "Kayong dalawa ba yun?" Sinabi ng batang lalaki, "Mayroon akong nakatatandang kapatid na lalaki, na nagngangalang Jegal Gium." Note, Jegal Gium, Zugjin, Jegal Liang, Zug Liang, Jegal Gian, Zug Jun, 3 magkakapatid na Jegal, na nakilala sa mga usaping pambansa at kasaysayan, Zug sa Chino, Jegal sa Koreano. Napalaki ang mata ng ating bida at napangga nga, at sinabi sa kanyang isipan, "Bakit ka pa ipinanganak?" Muling nagtanong si Jegal Liam, at sinabi, "Ngunit, bakit mo nga pala naitanong ang pangalan ko?" Bahagya pang natigilan ng ating bida, matapos ay nagpatay mali siya, at agad sinabi, "Wala naman, ang mabuti pa ay suriin ko na ang kapatid mo." Agad pinakinggan ng ating bida ang tibok ng dibdib ng bata, at sinabi niya sa kanyang isipan, talagang ganoon siya kay Jegal Liang. Dahil walang paraan na hindi siya ganoon, kahit nakapareho ng pangalan at nakababata niyang kapatid. Matapos ay diniinan ng bahagya ang tiyan ng bata, agad umiyak ang bata. Sinabi ng ating bida kay Jegal Liang, "Parang may mali sa kinain niya. Medyo may sipon din siya, ngunit hindi naman mapanganib, kaya hindi mo kailangan mag-alala. Medyo kaunting lagnat lang siya." Napahawak sa dibdib, si Jegal Liang, na tila ba nakahinga ng maluwag, napabuga ito ng hangin, at sinabi, "Nakakaginhawa." Sinabi pa ng ating bida, sa kanyang isipan, "Hindi ko akalain na ganito magiging itsura ng pinakapaborito kong karakter sa romansa ng 3 kaharian." Sinabi ng ni Jegal Liang, "Kung gayong mabilis ba siyang gagaling?" Agad tumugon ang ating bida at sinabi, "Siyempre naman, ereresete ko ito, bilang sabaw, para gumaling agad siya kung aalagaan mo siyang mabuti." At habang napasulyap ang ating bida, sinabi niya sa kanyang isipan, "Ngunit bakit papasanin ni Jegal Liang, si Jegal Gian, at hahanap ng manggagamot para sa kanya? At ang mukha naman niya ay maayos, ngunit kung pagbabasehan ng suot niya, at ang luluman ng damit niya, ibig sabihin ay kailangan na ng pamilya niya ng bago. Nakapagtataka na hindi sana gumuho ng ganito kalaki ang pamilya niya?" Tumingin ang batang si Jegal Liang, at sinabi, "Kung ganun, magkano kaya ang bayad sa pagpapagamot?" Sabay kuyom ng kamay nito. Agad itong napatungo at agad lumungkot ang mukha, agad napansin ito ng ating bida. Agad namang nagsalita si Jegal Liang, at sinabi, "Wala akong salapi sa kamay ko." Agad naghalungkat si Jegal Liang sa dalang bag, at sinabi, "Maaaring naging bastos ako, ngunit nais ko rin, magbayad ng gamit kahit mga bagay-bagay man lamang." Nang makita ang pakay kinuha ito at inabot sa ating bida at sinabi, "Pakiusap, pakikuha po ito." Agad kinuha ng ating bida, matapos ay binasa ito. At sinabi ni Jegal Liang, "Ito ay tinatawag na pamamaraan ng sima. Maaaring hindi bagay sa iyo ang aklat na ito tungkol sa militar, ngunit ikaw, subalit makakahanap ka ng taong handang magbayad ng malaki para dito." Note, isang aklat ng sining militar na isinulat ni Sima Rangjo, isang eksperto sa militar ng Qi, noong panahon ng tagsibol at taglagas sa China. Ito ay isa sa 7 klasiko ng militar. Napapikit ang ating bida, habang pinasadahan ng pagbabasa ang hawak na bigay ng batang si Jegal Liang, at sinabi sa kanyang isipan, sinong makakapagsabi na hindi si Jegal Liang ito,
kung ganito nakamature ang paraan ng pagsasalita niya. Matapos ay natawa ito, at sinabi muli, bukod pa riyan, narinig ko na pinalayas ng patay na Kung Min, ang buhay na si Zonda, ngunit dumating talaga siya na daladala ang mga pamamaraan ni Sima. At kahit na ang Sima ay hindi magiging Sima Kiki, hahaha. Note, itinaboy ng patay na si Kung Min, ang buhay na si Zonda, na umatras sa gulat dahil sa isang plano ginawa ni Zhuge Liang, sa kagandahan loob na pangalang Kung Min, bago ito mamatay, ikinulong ang sarili sa kampo dahil sa takot. At pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay sa kanya napagtanto na patay na pala talaga si Zhuge Liang. Sikat din sa kasabihan na huwag kang magpanik at ito ang patibong ni Kung Min. Agad na sinabi ng batang si Zhuge Liang, at kung hindi pa sapat, kaya kung bayaran, sinabi ng ating bida, wag na. Sabay ibinalik sa batang si Zhuge Liang, ang hawak na libro, naupo ito at sinabi, hindi ako tumatanggap ng pera o mga libro. Nangalumbaba ito, ngumiti at sabay turo ng hinlalaki sa sarili. At sinabi, hindi ako tumatanggap ng salapi, mula sa pasyente sa mahirap na sitwasyon. Namilog ang mata na nagtataka ang batang si Zhuge Liang, habang yapos ang libro, at sinabi, ito ay hindi makatwiran. Kung acupuncture lang naman yan, naiintindihan ko, na maaaring hindi ka mabayaran, ngunit napakamahal ng decoction. Sinabi ng ating bida, ayos lang dahil nangongolekta ako ng salapi mula sa mayayamang pasyente. Sinabi ni Zhuge Liang, ngunit gaano man kalayo ang maaabot ng pasyente kung hindi makatarungan. Bahagyang ngumiti ang ating bida, pinatong ang dalawang kamay sa ilalim ng baba, at sinabi, niloloko ko sila sa mas mababang presyo kaysa sa ibang mga manggagamot, kaya ayos lang. At ako ay isang eksperto sa samchok, sabay halakhak nito. Habang nakapatong ang dalawang kamay sa ilalim ng baba, note, eksperto ng samchok, nag-iisang may-ari ng 1,000 direct na lupa, isang may-ari ng lupa na nakagawa ng 432 na drum ng pananim na gawa sa palay, 1,000 majigi, humigit kumulang 300,000 payong katumbas 1,000,000 m2 na humigit kumulang 250 ektarya. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhuge Liang, ano ang tunay mong pagkakakilanlan, manggagamot ajushi? Tumawa ang ating bida at sinabi, hindi ako isang ajushi, tawagin mo na lang akong kuya. Napatingin ang lalaking si Zhuge Liang, sa ating bida at sinabi, ano ang tunay mong pagkakakilanlan, manggagamot ajushi? Natawa ang ating bida at sinabi, hindi ako isang ajushi. Tawagin mo na lang akong kuya. Agad na tila ba nagulat ang batang si Zhuge Liang, at sinabi, ano ka mo? Ikaw ang manggagamot na si Hua Fu, ikaw ba talaga ang mahimalang manggagamot na si Hua Tuo ng Yes How? Kumuyam ang dalawang payat na kamao ng batang si Zhuge Liang, at tuwang-tuwa na muling sinabi, gustong-gusto na talagang kitang makilala, naku po, ikaw pala yun. At nabalitaan ko na naglalakbay ka sa buong mundo at naggagamot ng mga pasyente, ngunit hindi ko akalain na pupunta ka dito sa Yangzhou. At talagang nirerespeto kita, tila ba nahihiya ang ating bida, sa pagbigay ng respeto sa kanya ng batang si Zhuge Liang, napakamot pa ito ng ulo, at sinabi, oo ako nga, ikinagagalak kitang makilala. Sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, hindi ko akalaing maririnig ko pa pala na iginagalang ako ng dakilang Zhuge na si Liang. Maya-maya ay sumeryoso ito. At sinabi sa kanyang isipan, ngunit, naisip ko, kung pagbabasehan kung gaano si Zhuge Liang dito sa lugar na ito, at ang Fengou County, na ibig sabihin ay pumunta siya rito kasama ang kanyang ama na pumunta dito, ngunit base sa hitsura niya. Pumanaw na ba ang tatay niya? Habang pinagmamasdang niya ang batang si Zhuge Liang na tila ba nagtataka ito, na nakatingin sa kanya. Note, ang ama ni Zhuge Liang, si Zhuge Gion, Zhu Gui, ay nagsisilbing katulong sa lokal na pamahalaan ng Taishan, isa itong sentro ng administrasyon ng county. Pumanaw si Zhuge Gion, noong si Zhuge Liang ay 7 taong gulang. Napatitig ang ating bida sa batang si Zhuge Liang, nilagay nito ang kanyang kamay sa ilalim ng baba, at sinabi muli sa kanyang isipan, iba ang takbo ng mga bagay-bagay kumpara sa nakaraan, kaya wala naman akong pakialam, ngunit parang hindi tama na hayaan na lang siya. Baka lalo akong makagawa ng gulo. Tila naman nagtataka ang batang si Zhuge Liang, matapos ay napapikit ito at itinaas ang hintuturo sa kamay at sinabi, sige na, wala ka nang dapat ipag-alala.
Medyo matatagalan pa, kaya pwede ka munang manatili rito pansamantala. Sinabi ng batang si Jegal Liang, ano po, tumingin ang ating bida sa nakababatang kapatid ni Jegal Liang at hinawakan ito sa noo, at sinabi, magkakasakit na naman ang nakababata mo kapatid kung isasama mo siya ngayon. Tila nagulat ba ang batang si Jegal Liang, muling sinabi ng ating bida na hawak ang noo, at sinabi, mapipigilan mo ito kung kakain siya ng maayos at ipapagamot mo siya dito ng mga 10 araw. Yumuko ang batang si Jegal Liang, at sinabi, subalit humihingi na ako ng paumanhin na hindi mo kinuha ang bayad sa paggamot. Tumingin ang ating bida at sinabi, kung gayon, sabay ngumisi ito at itinaas ang hintuturo, at sinabi, bayaran mo ito, gamit ang katawan mo. Tila ba nagulat ang batang si Jegal Liang, napalunok ito. Lumipas ang araw, na puno ng tao ang kubol na klinika ng ating bida. Habang pila ang mga magpapagamot, habang nakaupo at ginagamot ng ating bida nakaalalay naman si Xian, si Wuwo, at si Bian A. Habang ang batang si Jegal Liang, ay tila ba tagalista. Tumulong din ito, sa pagbubuhat ng mga balde o palanggana, maya-maya pa, ngayon ay kumain na tayo. Salamat sa pagkain, habang nakahain ng masasarap na putahe sa lamesa. Bahagya pang nagulat ito, nang makita niya ang nakahandang putahe sa lamesa, at sinabi, ngunit tila ito ay sobra, para sabihin na ito ay sahod ko. Nakangiti na sinabi ng ating bida, kailangan mong lumaki na tulad nila, kaya kumain ka lang, kayo ng nakababatang kapatid mo. Muling sinabi ng ating bida, bilisan mo bago pa mawala yan. Sabay subaw ng nakababatang kapatid ni Jegal Liang, napatingin naman ito sa kapatid. Kung gayon, ay kakain na rin kami, sabay subaw ng pagkain, na tila ba mauubusan, sunod-sunod ang naging pagsubo nito. Sinulyapan ito ng ating bida, napangiti ito at sinabi, sa kanyang isipan, naku, ang sarap niyang kumain. Ang dakilang tagaplano ng estratehiya, at ang pinakamahusay na romantikong karakter ng romansa ng Tatlong Kaharian. Hindi ko alam na makikilala ko si Kung Ming ng Jegal sa ganitong paraan. Ngunit ang sarap sa pakiramdam, nakita pa ng ating bida na binigyan ito ng pritong hita ng manok ang kanyang nakababatang kapatid. Habang tuwang-tuwa naman ang bata sa kabusugan. 10 araw ang lumipas, patuloy na umula ng yebe. Habang magkaharap ang ating bida, at si Jegal Liang, at ang nakababatang kapatid nito, sa harap ng kubol, at sinabi, wag na, at hindi ko matatanggap ang salaping ito. Nakatayo ang ating bida magkasalikop ang dalawang braso, at nakangiti nitong sinabi, ang sabi mo, pupunta ka sa zoo show, magpapalimos ka ba sa buong pamilya mo habang naglalakbay? Tila ba nagulat si Jegal Liang, napatingin ito sa hawak na supot na puno ng salapi, at sinabi ng ating bida, marahil ay nagkaroon ka ng libangan, nang makita mo na magkasakit ang nakababata mong kapatid di ba? Subukan mong maghukay ng lupa, at tingnan kung may lalabas na salapi o wala, sa tingin mo ba madali lang kumita ng salapi? At ang pagbibigay ng salapi ay nasa nagbibigay kaya ano ang gagawin mo tungkol dito? Tila ba puno ng hiya at panglulumo, napatingin si Jegal Liang, sa ating bida at sinabi, ang manggagamot na gumagawa ng himala ng Yes How, ay may napakatapang na paraan ng pagsasalita. Sinabi ng ating bida, matalino ka kaya hindi ko na kailangan magpaligoy-ligoy pa. Alam mo na nakuha mo ang ibig kong sabihin. Sabay turo nito kay Jegal Liang, matapos ay muling hinaplos ito sa ulo ng ating bida, at sinabi, kaya sasabihin ko sa iyo ang ilang mas prangka na mga bagay. Ilang taon pa lamang ang nakalilipas, humihina na ang pamilyang Hoa, isang bumabagsak na maharlikang pamilya na kahit ang taunang sahod ng mga lingkod ay naantala ng ilang buwan. Ang dalawa kong nakatatandang kapatid na lalaki ay napaalis sa kanilang mga pangkat, at bumagsak sa kanilang mga pagsusulit. At ang mas malala pa, nagkasakit ng sakit sa bituka ang nanay ko, nagpunta ako hanggang sa zoo show, parang mag-aral ng medisina nang hindi man lang umaasang umangat sa mundo at sumikat. Tumingala si Jegal Liang, sa ating bida, habang hawak peren siya sa ulo, at sinabi, kung gayon, paano mo ginawa? Sinabi ng ating bida, kailangan magtagumpay sa sarili mong paraan. Sabay kuyom ng batang si Jegal Liang, ng kanyang payat na kamao. Muling sinabi ng ating bida, naghintay ako, ng mag-isa hanggang sa malampasan ko ang lahat ng uri ng sitwasyon.
Sabay pasok sa kanyang alaala, ang pag-oopera at ang pagtatalo ng kanyang mga kapatid. Matapos ay ngumiti ito, at muling sinabi, alam na alam ko kung gaano kahirap. Kaya nga tinutulungan kita para hindi mo na kailangan tiisin ito ng mag-isa. At kahit na nakakainis ito at pakiramdam mo ay nagiging tampulan ka na lang ng kawang gawa, tiisin mo lang. Napatingin ang batang si Jeggle Liang, habang kip-kip ang supot, muling sinabi ng ating bida, kahit nasa tingin mo ay kaya mo nang tumayo ng mag-isa, nang hindi kinakailangan tanggapin ang salaping ito tiisin mo lang. Matapos ay marahang itong tinapagtapik ng ating bida, si Jeggle Liang, sa balikat at sinabi, dahil ang pinakamahalaga sa iyo ay ang suporta na tutulong sa iyo na malampasan mo ito. At higit sa lahat sa ngayon, kumilos ka habang iniisip mo lang ang pamilya mo, at sa huli, ang pamilya mo na lang ang matitira. Sabay pasok ng alaala ng mga masasayang mukha ng pamilya ng ating bida. Bahagya yumuko, ang ating bida, at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Napatingala at tumingin si Jeggle Liang, sa ating bida, na may namuong luha sa kanyang mga mata, bahagyang tumulo na ang luha nito, at sinabi, manggagamot, sisiguraduhin kung babayaran ko ito. Agad pinutol ng ating bida, ang sasabihin pa ng batang si Jeggle Liang, at muling ginulo ang buhok nito, at sinabi, tumigil ka na, ayoko ng mga teleserye. Hanggang sa tuluyan ng tumulo ang luha nito, habang kip-kip ang supot ng pera. Matapos ay agarang na itinaboy ng ating bida ang dalawang bata. At sinabi, ngayon, ay kailangan nyo nang umalis, bilasan nyo, malamang hinihintay ka na ng pamilya mo. Sinabi ng batang si Jeggle Liang, manggagamot, teka lang po. Sinabi ng ating bida, kung talagang nakakaabala ito sa iyo, bayaran mo na lang kung kailan mo nais, at 10,000 beses, ayos ba, sabay ngiti nito. Matapos ay agad tumalikod na ito, at muling sinabi, ngunit hindi mo na kailangan pang bayaran ako, sabay senyas ng kamay, napatingin ang batang si Jeggle Liang, napapikit ito. Matapos ay iniangat ang kanyang ulo, at sinabi, ako si Jeggle Liang, sabay bigay ng paggalang. At hinding-hindi ko ito malilimutan, habang patuloy na naglakad ang ating bida, papasok sa loob ng kubol. Samantala sa Yangzhou Dunqui County, sa loob habang nagsasaling ito ng tsaa sa tasa, at sinabi, sa bilis ng panahon, parang naipasa na ang lahat. May tanong ka pa ba? Sinabi ni Huafo, habang may hawak ng tasa ng tsaa, dahil ilang beses mo na ako pinaulit-ulit, marami na akong alam ngayon, si Huafo, ang nakakatandang kapatid ng ating bida, hinirang bilang gobernador ng Yangzhou ng Dunqui County, sinabi naman ni Cao Cao, habang hawak din ang tasa ng tsaa, ayan na naman ang hinihintay mo kay Huafo, sino ang dadalo sa seremonya ng inaugurasyon, si Cao Cao, na promote bilang consultant ng gobernador ng Dunqui County at lilipat na sa Luoyang. Nakangiti na sinabi ng nakakatandang kapatid ng ating bida, bueno, dahil ilang beses mo na akong pinaulit-ulit, marami na akong alam ngayon. Habang may hawak ng tasa ng tsaa, si Huafo, hinirang bilang gobernador ng Yangzhou, Dunqui ng county. Ngumiti ang kanyang kausap habang magkaharapan, at may hawak din tasa ng tsaa, at sinabi, kung gayon hinihintay mo na lang ba si Huatwo, ngayon, sino ang dadalo sa seremonya ng inaugurasyon? Siya ay si Cao Cao, na promote bilang tagapayo ng gobernador ng Dunqui County at lilipat na sa Luoyang. Tagapayo ng emperador, isang posisyon na malapit na katiwala ng emperador. Matapos ay muling sinabi nito, kinakabahan na ako sa pagkikita namin, na dadalo sa Imperial Censorate. At kailangan ko tumakbo palayo bago pa niya maamoy ang katiwalian, di ba? Sinabi naman ni Huafo, saan pa tayo makakahanap ng patas at makatarungang gobernador na katulad mo Hang Nim? Note, pinamunuan ni Cao Cao, ang county ng Dongqiu, bilang isang tapat at matuwid na gobernador, maging ang almusal ng 3 kaharian, at romansa ng 3 kaharian, talambuhay ni Cao Ji. Itinaas ni Cao Cao ang tasa ng tsaa, at sinabi, kahit papaano, tinatanggap kita bilang isang gobernador. Itinaas naman ni Huafo, ang tasa ng tsaa, at sinabi, katulad mo, binabati rin kita sa pagiging tagapayo, matapos ay uminom ito, nang makainom, sinabi, tatapatin na kita. Medyo nag-aalala ako, nang malaman kung babalik ka na sa palasyo na imperyo.
Napatigil sa paglagok ng tsaa si Cao Cao, sa sinabi ni Huafo, muling nagpatuloy sa sinasabi si Huafo, hindi ba't ibinaba ka sa isang county dahil nagkaroon ka ng masamang relasyon kay Jian Sok? At sa tingin ko, hindi ka basta-basta na lang uupo at alam mong babalik ka na ngayon sa palasyo ng imperyo. Note, isa sa 10 tagapag-alaga, ay pinarusahan ni Cao Cao, ang tiyuhin ni Jian Sok, gamit ang 5 kulay na tungkod na kahoy. Nilapag ni Cao Cao, ang tasa ng tsaa, sa lamesa, at sinabi, maayos at malusog si Lolo, ano naman ang magagawa ni Jian Sok? At wala man lang nagawa ang lalaking yun para maging tagapayo ako. Sinabi ni Huafo, kung gayon, ay gaman ang loob nila. Sinabi ni Cao Cao, hindi si Jian Sok, ang kinatatakutan ko. Kundi ang sarili kong bibig, sabay tingin ng seryoso. Tila naman nabigla si Huafo, sa sinabi ni Cao Cao, nanlaki ang mata nito. Muling sinabi ni Cao Cao, ang isang tagapayo ay isang posisyon kung saan kailangan kong makipag-usap ng direkta sa emperador. Ngunit makakapanatili ba akong tahimik sa kumperensya ng imperyo? Matapos ay bahagyang sinabi ng seryoso, kapag ang mundong ito ay nag-uugat hanggang sa mga ugat. Sinabi ni Huafo, subalit ang kanyang kamahalan ay matalino. Hindi ba siya makikinig ng mabuti sa sasabihin mo? Bahagyang ngumiti si Cao Cao, at sinabi, naku, naku. Sinasagot mo ang tanong ko na isang tanong, laging kang tapat, kaya nga kita ninais. Agad namilog ang mata ni Huafo, naguguluhan ito. Ngunit seryoso sumagot si Cao Cao, pinagdaop nito ang 2 kamay at sinabi, ngunit sa huli, hanggang kailan ka mananatiling tapat? Tila naumid si Huafo, bahagyang pinagpawisan ito, at hindi niya maintindihan ang tinutumbok na sinasabi ni Cao Cao. At sinabi, Hong Nim, agad sinabi ni Cao Cao, kalimutan mo na. Matapos ay uminom ito ng nasa baso na alak, at sinabi, maaari ko na lang sila bigyan ng malakas na suntok at magretiro na sa bansa pagkatapos niyan. Bahagyang napatawa ng hilaw si Huafo, at sinabi ahaha. Tsaa tayo kanina ngunit umiinom ka na ng alak, muling sinabi ni Huafo, ngunit kahit na ganoon, dahil si Cao Teng, ang lolo mo, na halos itinaas ang 10 tagapaglingkod sa kanyang likod, hindi ka nila kailanman pagtataksilan kahit papaano. Napaisip si Cao Cao, at sinabi, kapatid ko, hayaan mo akong bigyan ka ng isang nakakatawang payo. Mas gugustuhin ko pang magtaksil kaysa pagtaksilan. Tila ba nagulat lalo si Huafo, napaisip ito sa sinabi ni Cao Cao, matapos ay muling sinabi ni Cao Cao, kahit kalabanin pa ako ng buong mundo. Lumipas ang mga oras, dumating ang ating bida, sinabi ng ating bida, kuya, pasensya na medyo nahuli ako ng pagdating. Sinabi ng kanyang kuya Huafo, ayos lang, Yuan Hua, maligayang pagdating. Sinabi naman ni Cao Cao, nang nakangiti, maligayang pagdating kapatid na Huafo. Lumapit ang ating bida, sa kanyang nakatatandang kapatid, at agad nagbigay galang, at sinabi, kuya, binabati kita sa pagiging gobernador. Agad hinawakan ng kanyang kuya Huafo, ang kamay ng ating bida, at sinabi, salamat ang lahat ng ito ay salamat, sa iyo, at kay Cao Cao, na itinuturing ko na ring na parang kuya. Sinabi naman ni Cao Cao, tara na dito, at magkwentuhan tayo magsiupo na kayo. Marami ka ng pinagdaanan, pumunta ka na rito, mag-usap-usap tayo habang umiinom. Maya-maya pa ay sabay-sabay nagtagay ang tatlo. Habang dinig sa labas ang kanilang kasiyahan, at sinabi, alam ko na rin yan, matapos masaid ang nasa tasa, na laman ng alak, ibinagsak ni Cao Cao, ang tasa sa lamesa, na lumikha ng bahagyang ingay, at sinabi, alam ko ang kalokohan na ginagawa ng lolo ko, ngunit ano ang magagawa ko? Kahit medrasto ko siya, apo pa rin niya ako, dapat ko ba siyang hampasin ng patpat upang ito ay matauhan, ha? Agad lumapit si Huafo, na tila ba ito ay sinasaway, dahil tila langgaw na ng alak si Cao Cao. At sinabi ng may kaba, kapatid na Cao Cao, natatakot ako na may makarinig sa iyo. Ngunit tila ba, ito ay naging pasaway, at pasigan nitong sinabi, putik, hayaan mo na lang silang marinig. O kung ano man ang iuutos ko sa kanila na takpan ang mga tenga nila. Hoy, kayo, mga tampalasan, takpan ninyo yan mga tenga ninyo, at magsilayas kayo, bago ko paputulin yan mga ulo ninyo. Tila ba pinagpawisan si Huafo, sa pag-awat kay Cao Cao,
at sinabi, "Kapatid na Kaw-Kaw." Namilog naman ang mata ng ating bida sa nasaksihan, napangga nga ito, at sinabi sa kanyang isipan, "Halaka, lumalabas na ang init ng ulo niya ngayon, lasing na siya." Muling sinabi ni Kaw-Kaw habang patuloy itong uminom ng alak. Sinasabi ng lahat na nagseselos sila sa akin, nakilala ko ang lolo ko sa mabilis na pagsubaybay. Ngunit, lintik, alam ba nila kung gaano ako kabigo? Habang pulang-pula na ang mukha nito sa tama ng alak, sinabi naman ni Huafo, "Kapatid na Kaw-Kaw, mukhang lasing na lasing ka na." Ngunit nagpatuloy lang sa paglabas ng mga saloobin si Kaw-Kaw, at muling sinabi, "Alam mo ba kapatid na Huafo? Alam mo ba kung gaano ako kasaya noong ako ang gobernador nitong Dongqiu County?" Tila ba nabigla sa nalaman si Huafo, at sinabi, "Kapatid na Kaw-Kaw." Sabay pasok ng mga alaala sa isipan ni Kaw-Kaw, kung gaano kahigpit ang kanyang patakaran. At muling sinabi, pagpaparusa sa mga tiwaling tampalasan, pagkumpiska sa ari-arian ng mga bulok na sistema ng mga hangal. Inaaliw ang mga naakusahan ng mali, binabawasan ang mga buwis. Pagkatapos mabuhay ng 3 taon ng ganoon, kahit na sumigaw ang mga maharlika, at ang mga karaniwan tao, ay nagsayaw dahil sa katuwaan. At umabot sa puntong magiging maayos din ang lahat kahit na mamuhay ako ng ganito habang buhay. Subalit ay inirekomenda ako ni Lolo bilang tagapayo na ayon sa gusto niya, at wala akong ibang pagpipilian kundi ang umalis papunta sa palasyo ng imperyo, at walang mangyayari ayon sa nais ko. Habang inaalo naman ito ni Huafo, napatingin ang ating bida kay Kaw-Kaw, at sinabi sa kanyang isipan, kung gayon, ang kwento ay tungkol kay Kaw-Kaw, na namuno sa Dongqiu County ng may integridad at katapatan ay totoo nga. Matapos ay tumingin si Kaw-Kaw sa ating bida, at sinabi, "Siya nga pala, Fu, salamat." Bahagyang nagtaka ang ating bida habang hawak ang baso, at sinabi, "Ha, oo, saan naman?" Sinabi ni Kaw-Kaw, "Nabalitaan kong pinagaling mo rin ang mga miyembro ng pamilya ko nitong mga nakaraang buwan." Sinabi rin sa akin ni na Encho at ang aking tiyahin, "Nabalitaan ko na malusog daw ang kanilang pamumuhay dahil sa iyo." Sabay pasok sa isipan ng pamilya ni Colonel Cao Ren. Tumungga ng inom ang ating bida at sinabi, "Para ko nang sinumpaan na kapatid si Cao Ren, syempre, dapat ko na rin gawin yun." Sinabi ng lasing na si Kaw-Kaw, "Ano kamo, sinumpaan kapatid?" Matapos ay napasigaw ito, at sinabi, "Syempre, sinumpaan kapatid." Sabay lapag ng malakas ang tasa ng alak sa lamesa. Bahagyang tumayo ito at tumawa at sinabi, "Dahil nanumpa na ako bilang kapatid ni Huafo, dapat ay manumpa na rin ako bilang kapatid mo habang nandito pa ako." Agad ng laki ang mata ni Huafo, bahagya naman nagtaka ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ano ba sinasabi niya? Tila ba nag-iba ng mood si Kaw-Kaw, inis na sinabi nito sa ating bida, "Ano, bakit parang ayaw mo, di ba? Bakit si Cao Ren ay maaari, ngunit ako hindi maaari?" Sabay turo nito, tumawa ng hilaw ang ating bida, at sinabi, hindi ganun yon. Gusto ko rin na maging magkapatid tayo na kasama si Cao Ren." Matapos ay ngumisi si Kaw-Kaw, inangat nito ang hawak na patalim at inilabas ang talam nito at sinabi, "Talaga, wala na tayong masyadong pag-uusapan kung ganoon. Ano pa ang ginagawa mo? Itaas mo ang iyong mga kamay." Napalunok ang ating bida, at sinabi, "Naku po, bakit ba, puno pa siya ng enerhiya." Agad napaangat ng 2 kamay nito, at sinabi ng ating bida na tila ba kinabahan at natakot, at sinabi, "Kapatid na Kaw-Kaw, ayos ka lang ba? Tinatawag mo ba na kapatid ang isang tulad ko na hindi mahalaga?" Natigilan si Kaw-Kaw, napatingin ito sa dulo ng talam ng kutsilyo at sinabi, "Hindi gaanong mahalaga." Matapos ay humalakhak ito, at pasigaw nitong sinabi, "Ano ba ang pinagsasabi mo? Bilang isang mas sikat na manggagamot kaysa sa pinakamahusay na manggagamot ng gitnang kapatagan, ang banal na mahimalang manggagamot." "Ha ha ha," sinabi ng ating bida, "kahit naman ganoon, isa pa rin akong manggagamot." Ngumiti si Kaw-Kaw, at sinabi, "Ikaw ay karapat-dapat na igalang, ilang tao sa mundong ito ang tatalikuran ang sarili nilang kasakiman habang inililigtas ang ganoong karaming tao. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, na ako si Kaw-Kaw, na gusto kitang maging aking sinumpaang kapatid." Sabay tusok ng dulo ng kutsilyo sa daliri, damyugo ito,
at ipinatak sa hawak na baso ng alak. Napatingin ang ating bida, bahagya nagtataka ito, at sinabi sa kanyang isipan, magiging sinumpaan na magkapatid ko na si Kaw-Kaw. Matapos ay sabay kuyom ng kanyang kamao, sa ilalim ng lamesa na nasa ibabaw ng kanyang hita, at sinabi, hindi ko maiwasan na mag-alala. Ngunit maganda ang samahan namin ni Kaw-Ren, kesa kay Kaw-Kaw. At isa pa, kung tatanggi ako rito, baka maging komplikado ang mga bagay-bagay. Matapos ay tumayo ang ating bida, at muling sinabi sa kanyang isipan, sige, ang mabuti pa, ay bantayan na lang natin si Kaw-Kaw ng mas malapitan, at sinabi, kapatid na Kaw. Inilahad ng ating bida ang kanyang palad, matapos ay hiniwa ng kapiraso ang hinlalaki at nang tumulo ang dugo. Isinahod ito sa baso ng alak, matapos ay kinuha ang tasa ng alak at nakipag-toast ito. At sinabi, kung gayon, mula ngayon ay nasa pangangalaga mo na ako. Habang napapatingin ang kanyang kuya Wafo, maya-maya pa ay ngumiti ang ating bida, ngumiti rin si Kaw-Kaw. Samantala, sa malabundok ng Yangzhou Shanyang Commandery Shenji County, patuloy sa paglalakbay ang ating bida, kasama ng kanyang mga alagad. At habang naglalakad sinabi ng binatilyo na si Wuwu, Master, maaari ba tayong magpahinga sandali, sabay punas ng pawis sa noo? Tumingin ang ating bida, at sinabi, sige, gagawin nating yan, dapat din nating hintayin ang mga bantay natin. Sabay tukoy kay Okju at kay Zhang Gui, maya-maya pa ay nagpahinga sila sa malalaking bato. Habang uminom naman ng dalang tubig si Bian at si Wuwu, at habang nakaupo ang ating bida, agad itong tinawag ni Xian, at sinabi, Master, kung tapos na tayo maghanap sa Shanyang Commandery, tapos na rin sana tayo sa lahat ng county ng Yangzhou. Bahagyang lumingon ng ating bida, ngumiti ito at sinabi, siguro nga. Nga pala, malapit nang magkita ang dalawang yun, aayan na pala sila. Nasulyapan ng ating bida at ni Xian ang dalawang lalaki na si Okju at Zhang Gui, na tumatakbo na may pagmamadali. Nang makalapit si Okju, agad tinawag ang ating bida, at sinabi, Huatwo. Napatingin ng may pagtataka ang ating bida, maging ang tatlo. Sinabi ni Okju, mukhang kailangan na nating bumalik agad sa Dunqui County. Habang nasa likod nito si Zhang Gui, sinabi ng ating bida, bakit, dahil na naman ba sa kulto ng Taipeng? Agad na sumagot si Okju at sinabi, hindi. Parang may epidemyang sumiklab, agad namilog ang mata sa pagkabigla ang ating bida, napakunot ang noo nito. Muling sinabi ni Okju, isang hindi kilalang epidemya ang kumakalat at 12-dosenang tao ang namamatay araw-araw. At umabot na sa puntong wala na kahit isang nakaligtas sa ilang nayon. Lalong nagulat ang ating bida, tila baboltahe ng kuryente ang tumusok sa kanya, nang malaman iyon. Maya-maya ay may kinuha ito sa bag, isang mask, at agad isinuot ito. Lumingon ito sa kanyang alagad at sinabi, lahat kayo ay magsuot ng mask. Okju at Zhang Gui, kayo rin, agad na tumugon ang dalawa, at sinabi sige po. Kayong lahat, sundin ninyo ang lahat ng aking sinasabi mula sa puntong ito. Hanggat hindi ko sinasabi, huwag na huwag kayong hahawak ng kahit ano. Matapos ay naglakad sila patungo sa Dunqui County. Natanong nila ang ilang nayon na tila may sinusunog. At habang sila ay papalapit, unti-unti nilang nakikita ang nakalulunos na sitwasyon sa lugar. Sa isang mahabang daanan habang patuloy sila sa kanilang mga hakbang, nakita ng kanilang mga mata, ang nagsusuka na lalaki. Mga bangkay na iniiyakan at mga nakakalat na doon na lang inabot ng kamatayan, pumukaw sa kanyang paningin ang isang ina. Nakipkip ang kanyang anak, na tigmok ng luha, habang ang katabi nito ay mga wala ng buhay. Mga nagkalat na bangkay sa daan, mga sinusunog na bahay, mga bangkay na tinatakpan ng mga marungis na tela, mga bangkay na sinusunog na lang sa isang tabi, at mga nakakasulasok na mga amoy. Habang napahawak si Wuwu sa kanyang mask, at sinabi, Master, sinabi naman ni Xian, na tila ba masusuka, ito ay napakasama. Napatingin ang ating bida, sa mga bangkay na sinusunog ng mga kawal. Sinabi niya sa kanyang isipan, sinusunog nila ang mga bangkay. Kung normal na epidemya lang ito, ililibing na lang nila ang mga ito sa lupa. Na ibig sabihin lang, ang sitwasyon na ito ay malala. Muli niyang tinapunan ng tingin ang mga katawan na sinusunog. Matapos ay muli itong naglakad,
hanggang sa namataan niya ang isang tila manggagamot na tila naglulungo, at sinabi, Habang hawak ang kanyang ulo, agad niyang nilapitan ito at sinabi, nagkataon lang ba na isa kang manggagamot sa korte? Agad napaangat ng ulo ang manggagamot, at sinabi, sino ka? Sinabi ng ating bida, ako si Huafu, manggagamot ng Yes How. Agad namilog ang mata ng manggagamot ng korte, gulat na gulat ito at hindi makapaniwala, kasabay sa kanyang pagnganga, at sinabi, manggagamot Hua. Ikaw ba si Huatuo? Matapos ay tila nakahinga ito ng maluwag, ngumiti ito at sinabi, maraming salamat sa pagpunta. Nahihirapan na akong gamutin ang pasyente ng mag-isa. Agad inabot ng ating bida ang isang mask, o telang puti, at sinabi, pakisuot mo ito. Kung gusto nating labanan ang isang sakit na may impeksyon, dapat muna natin protektahan ang ating katawan. Agad kinuha ng manggagamot ng korte ang mask at agad isinuot at sinabi, salamat. Agad humakbang ang ating bida, at sinabi, titignan ko muna sandali ang mga bangkay. Tumingkaya dito, at sinabi sa kanyang isipan, kung ito ay isang nakakahawang sakit na nagdudulot ng malawakang pagkamatay. Marahil ay kasing lala ito ng biglaan kamatayan, katulad ng tipos, bulutong at cholera. Hinawakan niya ang nakatakip sa mukha ng bangkay at inangat ito. Nang makita nito ang bangkay, ay napaisip ito, at sinabi sa kanyang isipan, ngunit walang paraan para magawa ang kahit ano ang tungkol sa biglaan kamatayan o bulutong, at sa tingin ko isa na naman itong sakit. At ang una, hindi ito bulutong, wala siyang pinagbakasan ng kahit anong paltos. At ang payat niya talaga, ganoon na ba talaga ang nutrisyon niya noong una pa lang? Matapos ay tumayo ito, at tinanong ang hukom na manggagamot at sinabi, nasaan ang ibang pasyente? Agad sumagot ang hukom na manggagamot, nandito sa loob ng kubol. Hinawi niya ang pinto ng kubol, upang makapasok, at sinabi, titignan ko sandali. Sinuri niya ang isang lalaki, pinalabas niya ang dila nito, at sinabi, muli sa kanyang isipan, ang kanyang dila ay napakaputi at medyo manipis na, nangangahulugan kulang siya sa likido. Sinabi niya sa lalaki, habang nasa paligid niya ang kanyang mga alagad. Kailan ka huling dumumi? Sinabi ng lalaki, ginawa ko po ito kahapon, patuloy lang akong nagtatae. Sinabi muli ng ating bida, mapatla siguro ang kulay ng dumi mo, at baka nagsusuka ka rin. Hindi ka naman siguro nilagnat o sumakit ang tiyan, tama ba? Sinabi ng lalaki, opo manggagamot. Tila ba nagtataka si Sian, sa kanyang naririnig, sinabi niya sa kanyang isipan, alam ba niya kung ano ang sakit na yun? Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan nang makita niyang napahawak ang lalaki sa kanyang tiyan. Pagtatae ng higit sa 10 beses sa isang araw. At ang kulay ng dumi ay mapusyaw na kayumanggi o parang tubig ng bigas. Napahawak ang ating bida sa kanyang ilalim ng baba, at muling sinabi sa kanyang isipan, ang sintomas ng labis na dehydration na hindi nakakabawi ng kahit na pagkatapos uminom ng tubig. Ngunit kung walang sintomas ng matinding pananakit ng tiyan, panginginig, o mataas na lagnat. Matapos ay napatayo ito, at sinabi sa kanyang sarili, iisa lang ang posibleng sagot. Matapos ay sinabi ng ating bida, ang lahat, huwag ninyong habarin ang inyong mga mask, at mag-ipon ng pinakamaraming matapang na alak hanggat maaari. At tumingin ito sa kanyang mga alagad, at sinabi, simulan na ang pagsusuri sa mga pasyente, batay sa kanilang mga sintomas at panatilihin malayo ang mga pasyente sa isa't isa hanggat maaari. At huwag kailanman madidikit sa dumi ng pasyente. Tumingin ito sa dalawa niyang alagad na bantay at sinabi, Akju at Zhang Gui, pakikuha naman ng pinakamaraming dayap, hanggat maaari. Agad tumugon ang dalawa, at sinabi, opo Huatuo. Kanina pa nalilito si Sien. Nilakasan niya ang loob, at agad nagtanong sa ating bida, at sinabi, Master, ano pong klaseng sakit ito? Hinigpitan ng ating bida ang pagkakatali ng kanyang mask sa kanyang batok, at sinabi, ito ay isang sakit na kolera. At ito ang pinakamalalang sakit na naililipat sa pamamagitan ng tubig. Sabay pasok sa kanyang isipan ang mga uod na virus. Agad na sinagot niya si Sian, at sinabi, ito ay isang kolera, at isa ito sa pinakamalalang sakit na makukuha sa tubig. Sabay pasok sa kanyang isipan na tila uod na virus, na humahalo sa tubig. Ang Vibrio cholera,
ay isang nakakahawang sakit na dala ng tubig na nagdudulot ng mabilis na pagkawala ng tubig at electrolyte sa katawan dahil sa impeksyon at humahantong sa kamatayan mula sa dehydration, malnutrition, at shock. Note, ang Vibrio cholera ay uri ng hayop na pino, isang uri ng gram-negative, facultative, anaerobe at hugis coma na bakterya. Ang bakterya ay natural na nabubuhay sa maalat-alat o tubig-alat kung saan madali silang kumakapit sa mga shell ng alimango, hipon, at iba pang shellfish na naglalaman ng maliliit na piraso ng laman. Ang gram-negative bacteria ay lumalaban sa maraming gamot at lalong lumalaban sa karamihan ng mga antibiotic na nagagamit. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isipan, habang nagsalin ito ng malinis na tubig sa malinis na banga, at dahil sa mga lason, nawawala rin ang mga electrolytes. Kaya, imposibleng mapunan ang mga likido sa katawan sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng tubig. Subalit dahil wala kaming antibiotic o saline solution, wala kaming ibang pagpipilian kundi magreseta ng Orsol. Ang Vibrio cholera ay isang gram-negative bacteria, kaya hindi gumagana ang penicillin, pinipigilan ng penicillin ang produksyon ng peptidoglycan na nasa mga lamad ng selula ng bakterya, na mataas ang presensya sa gram-positive bacteria. Ang oral rehydration solution o Orsol ay solusyon na ibinibigay upang mapunan ang mga likido at electrolytes. Matapos maipon ang kumulong tubig, nilagyan niya ito ng ilang dakot na asin, at sinabi muli sa kanyang isipan, mahalaga ang asin at isa pa, wala tayong asukal kaya gagamit ako ng pulot. Agad hinaluan ito ng pulot, at dinagdagan ng pinakuluan na tubig, sumulyap ito, kay Wu, at kay Bian at sinabi, kayong lahat, tandaan nyo ito. Para sa bawat 1.8 na litro ng pinakuluan na tubig, magdagdag ng 7.5 na gramo ng asin at 37.5 na gramo ng pulot. Tumingin ito kay Sian, at sinabi, gamit ang batayan na ito kailangan nating gumawa ng ilang mga halimbawa na solusyon na ito. Sa kaso ng malalang sakit, kadalasan ay humigit kumulang 1 litro ng likido ang nailalabas nila sa isang araw. Matapos ay humakbang ito, palapit sa lalaking nakahiga sa papag, nadala ang isang timba na walang laman, napatingin naman ang kanyang mga alagad sa kanya. Muling sinabi ng ating bida, kailangan nilang uminom kahit pareho lang ang dami ng inilalabas nila, kaya maghanda at gumawa ng mahigit 100 cms ng Orsol fluid. Matapos ay isinahod ito sa ilalim ng papag sa tapat ng puwitan ng lalaki. Note, ang cms ay humigit kumulang 180 na litro. Muling lumingon ang ating bida, at sinabi, tandaan nyo ito, at gawin sa lahat ng paraan. At isa pa ay, quarantine nyo ang mga pasyente, na may malalang sintomas, bahagyang nabigla si Sin. At muling sinabi ng ating bida, pakainin lamang sila ng maayos na lutong pagkain na may pinakuluan tubig. Habang tutok na tutok si Bian, sinabi pa ng ating bida, anumang bagay na tila kontaminado ay dapat na desinfektahin sa lahat ng paraan. At maging si Wu, ay nabigla rin, maya-maya pa ay tinawag ito ng hukom na manggagamot, at sinabi manggagamot Watwo, napatingin ang ating bida. Sinabi ng manggagamot na hukom, sapat na ba talaga ang pagpapakain, maging ang pagpapainom ng tubig na yan sa pasyente? Sinabi ng ating bida, ang acupuncture o mga dekosyon ng mga ito ay hindi makakatulong sa ngayon. Kumunat ang kanyang noo, at seryosong sinabi, ito ang pinakamahusay na magagawa natin sa ngayon. Lumipas ang mga araw sa nayon, ang mga pasyente sa nayon ay nagsipila sa kubol na klinika ng ating bida. Agad naman itong pinatuloy ni Bian, upang lahat ay makakain at makainom ng may halong mga gamot, ang bawat isa. Subalit hindi lahat ay hindi kaya na makapaghintay. May isang matandang babae na na-dehydration, na tila ba naubusan na ng tubig sa katawan dahil sa pagsusuka at pagdudumi. Agad itong pinuntahan ng ating bida, pinasa niya ito sa kanyang likod. Agad inihiga sa isang tila stretcher na buhat ni Okju at ni Zhang Gui. Halos moalang na ng ulirat ang matandang babae, sinabi ng ating bida sa dalawa, ipasok siya sa loob at pakibilisan. Lumipas ang mga oras, napatingin ang ating bida sa kalangitan. Panay ang buga niya ng hangin, tinanggal niya pansamantala ang mask, na tila ba hindi ito nakontento, at pawisan na bumuga ng hangin. Tumano muli sa kalangitan, at sinabi sa kanyang isipan na tila ba pagod na pagod. Napakaraming mga pasyente, sa ikatlong araw ng paggagamot.
Tumingala ang ating bida pawisan at paulit-ulit bumuga ng hangin, habang hawak ang mask. Maya-maya pa ay tinawag ni Wuwo ang ating bida, at sinabi, "Master," napalingon ng ating bida, bahagya pang nagulat ito nang makita niya ang napakaraming kawal. Agad na sinabi ni Wuwo, nagpadala po ng dagdag na kawal ang gobernador. At may dala rin po sila ng maraming asin at pulot. Ngumiti ng matabang ang ating bida at pawisan nitong sinabi, "Ganoon ba, mahusay?" Agad naman nagsalita ang mga hukom na manggagamot, at sinabi, "Nandito na rin kami manggagamot watwo." Agad na bigla ang ating bida, matapos ay ngumiti ito at sabay-sabay nagbigay ng paggalang sa ating bida, at sinabi, "Isinama na namin ang lahat na available na manggagamot." Agad na tuwa ang ating bida, at sinabi, "Mabuti kung gayon, makakatanggap tayo ng mas maraming pasyente." Sabay tupi ng manggas ng kanyang damit, humarap ang ating bida sa mga manggagamot at kawal, isinenyas ang kamay at sinabi, "Pakisabi rin sa punong manggagamot na hukom na si Juan, ang paraan ng paggamot. At kung maaari ang nais ko, ang lahat ay magsuot ng mask." Matapos ay lumingon ito sa dalawa niyang bantay at sinabi, "Nais kong pamunuan ni na Akjunim at Zhang Guinim ang mga opisyal ng mga militar." Tumingin ito sa isang manggagamot at sinabi, "Manggagamot, pakiusap, tumuon sa paghahatid ng mga pasyente." Napatingin naman si Sian sa ating bida, sinabi niya sa kanyang isipan, ang lahat ay malapit na sana, sa kanilang limitasyon, ngunit nakahinga sila ng maluwag na dumating sila sa tamang oras. Bahagyang itinuro ng ating bida ang hintuturo at sinabi, "Mag-ipon ng mas maraming tubig hanggat maaari," ngunit maya-maya pa ay tila may naramdaman ang ating bida sa kanyang katawan. Bumuo ang likido sa kanyang bibig, matapos ay napatakip ito ng bibig, napaluhod ito at agad na samuka. Agad na nang laki ang mga mata ng kanyang alagad sa pagkagulat. Si Xian, si Bian, si Wuwu, si Okju at si Zhang Gui, maging ang mga kawal at mga manggagamot ay sabay-sabay na sumigaw, at sinabi, "Master," nang laki ang mata ng ating bida, habang nakatakip ito ng kamay, tila ba nahulaan niya kung ano ang nangyayari sa kanya, matapos ay muling sumuka ito. Agad nagpanik si Xian, na tila ba puno ng pag-aalala at sinabi, "Master." Agad sanang lalapit si Xian at si Bian, upang tulungan ang ating bida. Ngunit agad pinigilan ito ng ating bida, at pasigaw nitong sinabi, "Huwag kayong lumapit." Sabay senyas ng kamay nito na paawat, habang puno ng pawis agad ibinalik ang mask sa bibig. Habang ito ay nakatalikod at sinabi, "Hatiin ang mga manggagamot sa transportasyon ng mga pasyente, at ang distribution ng orsol." Natigilan si Xian, at si Bian, nagtataka ito. Tumayo ang ating bida, bahagyang nanginginig pa ito. Habang inaayos ang mask, ngunit nang humakbang ito, ay napahawak ito sa kanyang ulo. At tuloy-tuloy pumasok sa loob ng kubol, kumunat ang noo nito, at pawisan nitong sinabi sa isipan, "Lintik, maagang sintomas ito." Naging maingat naman ako, habang hawak pa rin ang ulo, na tila hindi ang sakit. Tumingin ito sa mga bote ng alak, agad, kinuha ang isa at sinabi, "Gawin niyo ang sinabi ko sa inyo. Huwag ninyong direktang hawakan ang mga pasyente, at laging magdisimpekta bago tingnan ang mga pasyente, sabay lagok ng laman ng bote." Napatingin si Okju at Zhang Gui, maging ang kanyang mga alagad, matapos ay muling sinabi, "Sapat na, ako na lang." Nakatingin lang si Xian, maging si Bian, at muling sinabi, "Ang mahawa sa ating." Gulat na napatingin si Wuwo, si Okju at si Zhang Gui, matapos ay bahagyang ngumiti ang ating bida, pawisan ito at lumingon sa kanila, at sinabi, "Susuriin ko mamaya kung nagawa niyo bang mabuti ang itinuro ko sa inyo."